Lungsod sa Naga, zero casualty sa paghagupit ng bagyong Iwan. Mahigit 20,000 na evacuees na naitala ng CDR-RMO. Alamin po natin ang detalye mula kay Net25 Naga correspondent Nika Laideros. Nika. Napuno ng mga evacuees ang 7 sa pangunahing evacuation center sa lungsod ng Naga. Dagdag pa rito ang mga paaralan at iba't ibang evacuation sites sa 27 barangay sa lungsod kung saan sa kabuuan ay pumalo sa 20,600 na individual o 5,500 na pamilya ang naitalang lumikas sa paghagupit ni Bagyong Uwan nitong ika-9 ng Nobyembre, araw ng Linggo. Ayon sa opisina ng City Disaster Risk Reduction and Management sa pamumuno ni Mr. Raynor Rodriguez, sa kabila ng malakas na hangin at pagbaha sa ilang lugar, wala namang nai-report na mga untowards incidents o naitalang namatay pagkatapos manalasan ng bagyo. Kung ikukumpara sa malaking pinsala na idinulot ni Bagyong Christine noong nakaraang taon, ay itinuturing na minimal ang epekto sa lungsod ngayon ni Bagyong Uwan, lalo na pagdating sa ibinagsak nitong tubig ulan. Inat po is ma-safety po sa mga tao, sipag-akomodar po ka mga evacuees sa mga evacuation centers po. Binibutay ko, nag-total po yan yung around 20,600 individuals and 5,500 na mga families. Tapos po si operations nagpadagos para po si OC makapag-function sa kasi IMT. Base naman sa assessment ni Alcalde Leni Robredo, kahit umabot balikat ang pagbaha sa ilang mababang lugar, ay naobserbahan din ang mabilis na paghupa ng tubig. Ayon sa alkalde ay resulta ito ng halos 4 na buwang paglilinis sa mga drainage system at mga waterways sa lungsod. Sa kabilang banda ay napansin naman ni Robredo na may mga dapat pang ayusin, lalo pagdating naman sa mga evacuation centers. Kasi may 2 evacuation centers na nabasa yung mga tao. Dito sa City Hall, yung People's Hall, nabasa yung mga tao dito sa baba dahil hindi naman talaga siya intended for an evacuation center. So pag may hangin, pumapasok yung ulan. Hindi kaagad ito napansin kasi nung una nga walang hangin. So yung mga nabasa dito, pinaakyat natin sa taas, including sa opisina ko, saka sa Sangguniang Session Hall. Inoccupy muna natin. Tapos meron pang yung isa sa malalaki natin, yung Santa Cruz Event Center. Hindi din siya designed for an evacuation center. Although all through the years, ginagawa siya. Pero pinasok siya ng tubig. Dahil din sa ulan. Hindi dahil sa baha. Pero dahil sa ulan, kasi yung design niya, meron siya mga may mga parang windows sa taas na hindi nasasara. Nilagyan naman siya ng trapal, pero hindi din kinaya sa lakas ng hangin. Kahapon ng 7:00 ng umaga ay nag-anunsyo na ng decampment sa lahat ng evacuation center. Kasabay nito ay inumpisahan na rin ang clearing operations kung saan 2 sa prioridad ay ang pag-alis ng mga natumbang puno at ang patuloy na paglinis sa mga sapa at iba pang daluyan ng tubig. Target na makumpleto ang clearing operations sa buong lungsod sa loob naman ng 3 araw. Ako si Nika Laideros, nag-uulat